at ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million. Grabe. $2 million, men. So, yung $2 million, mga nasa around 10 million, no, 100 million pesos up. So, kumusta mga kanoyse? So, welcome back sa ating munting channel. So, ngayong araw ay panonoorin nga natin itong about kay Pastor Apollo Kibuloy, ano? Meron itong pamagat na Pastor Apollo Kibuloy may banta daw sa kaniyang buhay. Gayong alam naman natin yung mga issue na nangyayari ngayon kay Kibuloy, di ba, na parang pinapatawag siya sa Senado pero hindi siya nagdalo, something like that. Tapos yun, parang nagtatago or whatsoever. So ito yung side ni Kibuloy, which is pakikinggan natin ito or panonoorin. Ang video ito ay mula kay Chestnubs Vlogs at saka sa Sunshine Media, outlet yan or dating SMNI yata yan. So, yun, bago natin simulan, huwag niyong kalimutan i-subscribe, i-click ang notification bell at leave the like in this video so that you'll get updated kung meron tayong mga bagong video gaya nito. Tapos, yun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Again, ang title nito, Pastor Apollo Kibuloy may banta daw sa kanyang buhay. Start. Bansang Pilipinas, buong sanlibutan, magandang araw, magandang maga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Yun. Ang pangungusap ko po ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino. Bakit? Na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed son of... Actually, parang nakita ko na itong video ito nasa SMNI channel or sa Sunshine Media. Kaso nga lang, sobrang haba niya. Kaya dito ako sa cutted na. So, tuloy. God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po, press conference ang tatawagin ko ngayon. Yun. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Bakit kayo nanganganib, men? Pahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan, ginawan kami ng kaso. Yun. Doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Nabalitaan din natin yun na marami nga siyang ikinaso, ano? FBI ata yun. Kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Yun. Kumuha kami ng 20 lawyer. Dami. Upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok. Grabe, no? 43 counts tapos 20 yung lawyers niya. Yaman ni Pastor, men. At meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Yun. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospon. Pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan ako, hindi ko alam. Grabe, no? Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga 9 o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talagang target nila. Sa anong Okay, so parang tinatarget pala siya, no? Kaya medyo na ano din siya. paraan, ginawan kami ng kasong hindi namin alam. At mga kumuha sila ng witness. Handa na po kaming lahat. Lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, Yun. ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopospon nila palagi, pero ngayon hindi na. Bakit kaya pinopospon? Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng nakasealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. So ayun, nilinaw nga ni Pastor Apollo Kibuloy na nung pagka-uwi niya daw noon sa Pilipinas, which is iniwan niya nga yung Amerika, wala pa daw siyang kaso that time. So I don't know lang kung totoo ba yun or hindi. Kasi wala naman akong gaanong ano dito eh. So manood pa tayo. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Yun. Hinihintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yung pag-uusapan i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinihintay namin para
pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite. Yun. Pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of Oh, handa naman daw pala siya, guys. Insiste kasi dito, naki-question yung pagiging inosente ni Kibuloy kasi nga hindi siya humaharap doon sa Senado. Alam niyo naman yung mga tao, di ba? Gusto talaga nila na kung wala kang kasalanan, hindi magpakita ka. Something like that. So, sorry. first instance at Supreme Court. Kung ilang taon yun, dapat magtiis din sila. Hindi dumating yun, iniintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na gano'n. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Yun. Ano yan? Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Grabe. Nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili Grabe ano? Sinundan siya dito, men. kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin Grabe. na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ang kanilang gagawin. Grabe, men. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound. Grabe ano? So, minaman-manan siya ng CIA at FBI. Tapos daw, ayon kay Kibuloy dito, na parang wala man lang daw, na parang ina-allow din daw yun ng President Marcos at First Lady. So, grabe yung mga akusasyon yun, men. At ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. Agoy. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Grabe, men. So, nandun po sa dalawang yun. Grabe, seryoso yung assassination ha. So, ipapatumba siya. Tapos, grabe. Okay. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Grabe. Yun po ang dumating na Source. balita sa akin ngayon from reliable sources. Grabe. Kaya, mula 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang hinihintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa atang sariling bansa ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno. Grabe ano. Constitutional rights pala yung hinahangad ni Kibuloy dito, men. Like, yun yung gusto niya na gawin ng gobyerno natin, na kahit man lang maano yung constitutional rights niya, di ba? Okay. Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Grabe. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo. Kung hindi, i-correct ninyo ako. Grabe. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Grabe. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. Grabe. At gagawin nila, gusto nilang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang tanong, bakit kaya pati pagpapakita ng mukha? So, totoo ba yung mga tawag dyan, mga technology ng Amerika na sa mga movies nila na may mga facial recognition? Talaga ba? So, yun. Ang hinaing ni Kibuloy dito, men. Isinuplong siya or parang ibinigay na daw siya sa Amerika. Dang. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Grabe. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok, pinagigibang pintuan, pinagigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, linigwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin Grabe. o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Grabe. Kanilang, bakit ako naging hadlang? Hindi ko alam. Hindi lang Grabe. Bakit? Grabe. Pinag-iinitan ka talaga kasi appointed son ka eh. Appointed son of God. Gagi, parang lalim nun. po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat.
kasama na sa elimination. Grabe. Ito po ang aking Board of Administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. Grabe. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Kahit bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte. Actually, binibira ka kasi doon sa mga reklamo ng tao sa'yo, especially doon sa ibang bansa, no? Na may mga ano pa nga daw, pansasamantala. Yung mga Ukrainian girls ata yun. So, malaking portion din yun. Tapos may mga iba pang binabato sa'yo. Hindi naman yan na sabihin mo na ganun-ganun lang, di ba? So, may mga ibinabato kasi sila sa'yo. Kaya alam niyo naman na valid naman yung mga reasons na yun, di ba? Na mga reklamo sa'yo. Kaya, yan, sinusundan ka talaga nila. Okay, ganun pala yun, men. Ang ano lang dito ay ang pinaglalaban niya nga lang or ang hinihingi niya sa gobyerno natin ay yung constitutional rights niya, di ba? So, medyo kinakabahan lang siguro si Kibuloy kasi nga dikit na ang Pilipinas at Amerika eh. Vice President Sara, taga Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. Yan nga, yung false accusations, kaya nga pinapatawag siguro siya sa Senado para masagot yung mga yan. Pero yun nga, ayon nga kay Kibuloy, hindi siya magpapakita or hindi muna siya lalabas kasi nga daw, may patong na yung ulo niya. Anytime pwede siyang itumba. Like, grabe din yun, men. At pagkatapos, ayaw din nilang paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros. Okay. So, ito yung ano ni Kibuloy. Ayaw niya dun sa Senado. Gusto niya direct sa court. Actually, valid din naman yun, yung hiling ni Kibuloy. Kasi hindi naman talaga officially na ginagawang paglilitisan yung Senado. Like that. Dapat sa court din talaga. Kasi lalo na ngayon, sobrang bigat ng mga accusations kay Kibuloy, di ba? So, yun lang din siguro yung dito ni Kibuloy, na dalhin nyo yan sa korte. Huwag dyan. Something like that. Okay. Ikaw, kayong tatlo dyan, na nasa kongresong puro leftist, hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte, sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo, sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Dalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na po. Palagi kami nagtatago. Palagi kami lumilingon sa likod namin sapagkat hinahabol kami. Nakapalibot sa amin ng mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million. Grabe. $2 million, men. So, yung $2 million, mga nasa around 10 million, no? Nasa around 100 million pesos. 100 million pesos up. Lucky, men. 100 million pesos diba? Ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Grabe. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound. At hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. Grabe. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs. Grabe yun. So parang inaano na ni Kibuloy dito yung mga posibleng mangyari na baka daw kapag ka-i-raid sila or yung mga compound niya, animan na lang daw yun ng mga drugs, bombs, or weapons, something like that. So yun,
Ewan din natin, di din natin alam. Malay natin kung meron talagang mga ano diyan, 'di ba? Something like that. So, wala talaga dito mahihirapan tayo kung saan tayo papanig ano kay Kibuloy ba or sa magre-raid kasi halimbawa ganyan. Halimbawa totoo yung may mga laman talaga doon sa compound ni Kibuloy na mga weapons, 'di ba? Tapos pagdating ng mga pulis doon, ipa-flag niya yon or i-counter niya yon as tinaniman. Or maybe in the other side, pwede din na wala talagang laman yung ano ni Kibuloy compound niya, pero yun nga tataniman siya. Like, pwede siyang maging two sides, 'di ba? Pwedeng mangyari yung dalawa. Grabe yun, men. Sa aming mga compound, yan po ay aming babantayan. Sinabi ko lang po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari sapagkat wala po kaming ganon ay sila po may kagagawan nun. Grabe. Ganito ka-evil ang kanila pong mga pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado. Aywan ko kung bakit. Inunahan. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? Yun. Oo. At huwag ninyo pasamahin ang aming mga abogado para sumama sa inyo sa pag-search. Kaduda-duda na yun. Hindi po pwede yun. Grabe sa search, men. Hindi palalagyan ng witness. Tama nga naman. Siguro dapat lagyan ng witness. I don't know. Wala naman talagang alam sa batas, men. Ano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng gera? Ano to, panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos, pwede nyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness? Para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. At pagkatapos, ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Hindi kami violent, pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa So ayun guys, Just Nubs Vlogs, tapos Sunshine Network, Sunshine Media, subscribe nyo yan. Original video link nasa description box below. So yun lang naman yung maliwanag naman siguro yun na ayon nga kay Kibuloy na ang gusto niya lang naman ay bigyan nga siya ng constitutional rights. Tapos yun nga, ang kanyang compound daw kapag sinesearch, ang gusto niya ay meron siyang witness. Medyo kasi siya kung bakit hindi pa sasamahan ng witness. Medyo smelly daw or fishy daw na ganyan, bakit hindi magpapadala ng witness. So kapag ganyan, it means daw or may possibilities na taniman yung compound niya ng weapons, pinagbabawal na gamot or whatsoever, di ba? So I think possible naman din yun kung ganun nga kasi nga walang witness. Ewan ko lang sa batas kung may nakasaad ba doon na bawal mag-witness yung isa-search, something like that. Ewan ko lang kung ano talaga. Maybe hintayin na lang natin. For sure magre-react naman siguro si Attorney Libayan dito. Ibatas natin, di ba? So panonoorin natin yung video niya about dito. Tapos yun, grabe, dinawit niya si President Marcos at saka si First Lady, men, na nilagyan daw ng patong yung ulo niya. Actually, may mga naririnig na ako dito, mga usapin na yun nga, meron nga daw siyang hinaras ng mga Ukrainian girls, yung binisita daw siya ni Sara Duterte at PRRD ay meron daw itong dalang armas pag-uwi, something like that, diba? So mga mabibigat na allegations din yun. Tapos allegations by allegations din talaga yung binabato nila sa isa't isa. Tapos yung ni Risa Hontiveros na paatinin nga siya sa hearing, di ba? According kay Kibuloy dito, ayaw niya ng ganyan. Ang gusto niya ay dapat sa korte na, direct na sa korte, di ba? So yun lang naman. Medyo din siya. May point din, pero yun, bawat panig naman siguro may point. I don't know. Malalaman talaga na, saka lang siguro natin to malalaman kapag solved na ito or whatsoever, diba? So hintayin na lang natin. Ito lang naman ay mga updates or mga pa-teaser or yun nga, nagsalita na nga si Kibuloy about sa issue ito para na rin siguro sa kanyang kaligtasan or safety. Grabe din yung FBI at saka CIA na nandito na nga sa loob. So yun lang naman guys, hintayin na lang natin ang mga iba pang updates patungkol dito kay Kibuloy. So gagawa naman natin yan next time. So yun lang, again, subscribe, watch this video, original video link nasa description box below. Tapos yun, again, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, syempre wag nyo na rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipino IC. So yun lang, kita-kits sa susunod nating reaction video.